Ayan. Actually, very beauty pageant yung question. So, kung hindi nyo sasagutin yun, pero may next question naman ako. Anyway, sa movie kasi, for Francetta, may chance na baguhin yung past para sa ibang future. So, kung kayo ba mabibigyan ng chance na baguhin ng past, alin doon ang babaguhin niya? Either friendship ba yan, relationship ba yan, or love life, career, or... Wala po akong babaguhin. I know. Parang ready naman ako na wala kayo. Wala po talaga. Masaya po ako sa lahat ng nangyari kasi natuto po ako doon. Ako po naniniwala ako na huwag na natin i-cheat yung future natin with our past. Kasi kaya nga tayo nag-move forward kasi yung mga better days, hinihintay na tayo. So, kung ano mang mga napagdaanan natin, tao man o experiences, iwan na natin yun doon kasi magpasalamat tayo sa lesson na iniwan nila sa atin. Kasi yun naman yung para mo sa akin kasi, yun talaga yung magiging guide mo rin, yung kasama mo habang tumatagal ka sa mundong to. Yung mga mistakes mo, yung mga lessons from those mistakes, at yung mga taong handang tumulong sa'yo. Kaya, lahat ng meron sa past, thank you, goodbye. Thank you, goodbye. Sir? Siguro po ako, wala rin. Okay. Yung past ko kasi, past natin lahat, yun ang humubog kung ano tayo ngayon. Correct. Siguro kung babalikan mo yung past mo, yun yung siguro magre-reminisce ka. O kaya, kung naguguluhan ka sa isang problema, babalikan mo yung mga past mo, kung ano yung pwedeng makatulong, ano yung pwedeng leksyon na pwede mong maalala. So, yun na, wala akong papalitan, wala akong babaguhin kasi kung ano ako ngayon, dahil ko, doon ako nag-grow. Okay, so ready naman ako na wala kayong babaguhin. Pero ito na yung pambawit tanong, when was the last time na kinilig kayo sa isa't isa at anong sitwasyon niyo? Huling kinilig? Kay Sen. Kanina. Talaga? Bakit? Kanina. Secret. Kanina po. Hindi kasi bukod sa sinagot niyang sa tanong ko kanina from the press, mas kinilig ako dun sa pagdating niya bumati siya sa akin. Yun. Okay. Nang beso kayo? Yeah. Kinilig ka sa beso ni Seth, ha? Ikaw, Seth? Kailan ba? Kagabi eh. Wow. Kasi magkausap kami sa telepono, parang sinabi niya sa akin na wag mo isipin na masama ka. Masyado ka lang mapait kaya ginaganyan nila. So, no, walang pinapatamaan. Walang pinapatamaan. Sinabi niya, pinaalala niya sa akin na nakikita niya yung effort ko. Nakikita niya. Kasi sinasabi niya sa akin na minsan sobrang alalahanin niya na ako kasi mas gusto ko na pag sa trabaho, kahit ako lang mag-drive, okay lang. Kahit wala akong kasama, basta alam ko kung saan ako pupunta, alam ko yung gagawin ko. Tapos, parang nagsabi lang siya out of nowhere ng appreciation message sa akin na nakikita na yung ginagawa ko, sobra siyang proud sa akin, bilang kuya, bilang kapatid, bilang anak. Tapos, naisip ko lang na, oo nga no, parang sa dati kong trip sa buhay, ang layo na. Parang, ngayon kaya ko nang pumunta, kaya ko humarap sa mga tao, kaya ko gawin itong mga ganitong bagay, and na-feel ko na, wow, may nakakita at may nagsabi sa akin. Siya na nagsabi sa'yo? Opo, siya po ang nag-message sa akin. So, okay, nag-I love you ba kayo sa isa't isa? Ano po? Nagsasabihan ba kayo ng I love you? Nagsasabihan ng
I love Like, you. halimbawa, pag matutulog na yung isa, or nag-usap sa gabi, Siguro ano po, walang I love you. ano lang. Walang I love you. But, halimbawa na lang po, mas nandun kami sa good morning, kumain ka na, kung hindi pa, kain ka. Huwag ka magpasa. Tapos pag good night naman, good night, sweet dreams, see you in my dreams. Yes. Ikaw na masunod ka, Francine? So, walang I love you. Mas na ano siya, sweet message na. Walang, What he said. Ano po ulit yung tanong po? Ako I love you. Hindi po. Wala. So, ano lang, dahil hindi nga kayo nag-I love you. Parang mas ano po talaga, appreciation sa isa't isa. Kamustahan ng araw, kwentuhan, paglubog ng araw, laging, okay, pahinga ka na, see you tomorrow. Mas ganun po. Yun. Okay. Thank you. Tatapang nyo na sumagot, ha? Saka magtanong doon, nagkape ka ba? Okay, Janice! Ako, isa pa to. Hinay-hinay lang, ha? Pero mukhang matapang lang sumagot yung dalawa, eh. Pero go muna. Actually, pa-cute lang to, MJ. Kasi may mga pa-advance siya. Hindi, i-relate lang natin sa movie. Kung ako kasi curious, dahil medyo matagal na rin yung Friends That Love You. Pero kayo ba, natagpuan nyo na yung future? And if ever, ano ba yung mga qualities for you to say na siya na yung future mo? O kung hindi nyo pa natatagpuan, ano ba yung mga hinahanap nyo? kung natagpuan na yung future, ano yung mga katangian? Okay. Yun muna yung una, natagpuan mo na ba? Kasi syempre tayo, di ba, may mga parang pinapangarap tayo, bata pa lang tayo, na ito yung gusto kong makasama sa future. Ngayon ba masasabi mong natagpuan mo na yun? Hindi ko masabi na siya ang future ko eh. Ang siguro gusto kong masabi sana siya ang future ko. So kung ang tanong, natagpuan ko na ba? Hindi ko masasabi. Hindi natin masasabi kung sino yung soulmate natin. Pero ang nasa isip ko, sana siya ang future ko. Pero di ba nararamdaman yun? Na parang ito na yung gusto ko. Ako, yung sa katangian naman, ako ngayon masasabi ko at peace ako. Masasabi ko na masaya ako, kontento ako. So baka nga, siya. So yun, pero wala namang, hindi masyado lumamadali. Hindi kami tumatakbo, hindi kami nakikipagkarera. Ano lang kami, ini-enjoy namin yung oras, ini-enjoy namin yung time. Kasi, gusto ko tuloy-tuloy. May problema man, pero malakas yung pundasyon namin. Pinagtitibay namin yung pundasyon namin. Kasi, pag mahina ang pundasyon, ako po, magiging mahirap din. Kasi, gusto kong kaming dalawa, gusto ko na hindi lang hanggang my future yung pwede namin gawin. Gusto ko na marami pang taon na magsama kami. So, nag-i-invest kami ngayon sa pundasyon ng samahan namin, kung paano kami magsimula. Kung dadalhin man kami sa panahon na siguro pagdating ng araw na magiging kami, bilang lalaki rin, minimake sure ko na siya na talaga. Minimake sure ko yung sarili ko na mamahalin ko itong babae ng buong buo kasi deserve niya. Bilang lalaki, isa rin sa natutunan ko yun. Isa rin sa natutunan ko. Magmamahal ako ng babae at pag nagmahal ako, ibubuhos ko lahat. Ibubuhos ko, mamahalin ko siya, deserve niya. Kung paano siya gustong mahalin, ibibigay ko yun. Kasi kung sa nakikita ko, deserve ni Francine na mahalin siya. Yes.
Ayun na, may names na tayo. Pero hindi, bago si Francine, pwede sagutin mo muna, Sen, ano ba yung mga qualities na gusto mo dun sa makakasama mo na sa future mo? Unang-una, may pananampalataya. Tapos, takot sa magulang. Kasi naniniwala ako na pag ang babae takot sa magulang, ibig sabihin, isang malaking puntos yun na parang, respeto sa sarili. Marunong rumispeto. Yun ang gusto ko. Na hindi kailangan mong bastos, na hindi nakakalimutan yung nararamdaman ko, hindi palaging sa kanya nakatutok yung nararamdaman, hindi palaging ang binavalid lang yung emotions niya. Gusto ko na sa babae ang nagtatanong kung okay ka lang. Kasi mas maganda na nagtanong kaysa magkikwento ako. Mas parang masarap sa pakiramdam na kahit hindi ka nagkwento, biglang may nagtanong. Uy, ayos ka lang ba? Kesa, uy, halika, usap tayo, may gusto ko sabihin, wala akong mapagsabihan eh. Parang mas maganda yung marunong magtanong, marunong makiramdam. So, yun po yung mga gusto ko sa magiging future ko. Ayan. Francine, tanong ka na ba siya? Hindi, ikaw, natagpuan mo na ba yung pinapangarap mo makasama in the future? Kung natagpuan ko na, hindi ko alam kung yun ang tamang word, pero hindi ko naman kasi hinahanap po ng sobra. Pero may gusto ako. Siguro mas kesa natagpuan, mas nararamdaman ko na parang siya na. Mas ganun po. Kasi ako naman po, ang gusto ko lang sana sa future ko syempre, ayaw ko nung parang masyadong romantic. Mas gusto ko ng best friends talaga. Parang pareho nyo ine-enjoy yung meron kayo. Yung hindi masyadong mabigat. Yung marunong makinig sa isa't isa. Yung tinatanggap at hindi minamasama yung nararamdaman mo. Yung kaya din po nung sinabi niya na hindi yung sa nararamdaman mo lang ang importante. Yung marunong din magpahalaga sa emotions mo. Yung kayang alagaan din yung emotional or parang well-being mo. Kasi ako po talaga ma-overthink akong tao sa lahat at maalalahanin ako. So, yung mga maliliit na bagay na obserbahan ko, nakikita ko, at minsan may pagka-sensitive ako na to the point na bigla ako tumatahimik. So, sobrang laking punto sa akin nun na yung future ko, best friend ko rin kasi alam ko kilala niya ako. Yung may respeto hindi lang sa akin kundi sa mga magulang ko lalo at sa pamilya ko. Kasi kung kaya niyang respetuhin ang pamilya ko at ang pamilya niya syempre, mas alam kong doble yung respeto niya sa akin at yung pagmamahal. Especially kapag ka maalaga sa pamilya at merong pananampalataya sa Diyos. Yun po. Yun na. Sabi ni Sir kanina sino daw? Nagtatanong pa. Sabi niya sino daw? Parang qualified ba ako doon? Oh, ayun. Diretsahan na yun, Francine. Wala namang competition eh. Wag. Pwede ba may bonus question na lang ito Kasi syempre mga love teams, di ba, ina-expect ng fans na mauuwi in real life. So kayo ba, nadadala kayo sa pressure ng fans? Hindi po. Hindi. Noong mga nakaraang buwan, medyo hindi kami nagpo-post po sa mga social media account namin. Kasi
meron din naman po kaming ginagawa. Parang naging ano po parang dami, siya nag-aaral, ako rin po nag-aaral. Ginawa namin yung My Future You, nag-music ako, nag-record ako ng mga kanta. Nababasa namin sa mga Twitter, sa mga comment na, hala, magkaaway ata yung dalawa. Hala, sobrang fan service naman ang dalawa. Hala, ganyan-ganyan. Ba't di sila nagpo-post? Meron pa bang friendship? Yun ang laging tanong. Nababasa namin yun. Pero ang hindi nila alam, okay kami. Okay kami. Dumadalaw ako sa bahay nila nang hindi namin pinupost. Pero kahit ganun, hindi namin nakakalimutan po na artista kami. Na kailangan namin, kasi ang mga nagmamahal sa amin, pag nakita nila sa mga posts namin na masaya kami, happy rin sila. Pag nakita nilang tahimik kami, nag-aalala sila. So, alam po namin na artista kami. At para rin sa ikakatuwa nila, ikakasaya nila, at deserve din naman nilang pasayahin namin sila. Nagpo-post kami. Pero paminsan-minsan nga lang. Pero yung mga nakaraan, medyo hindi, di ba? Medyo hindi. Ngayon na ganyan, binubusog namin sila sa ganito. Tapos may nababasa pa rin kami na hindi naman ganyan, ganito. Hindi nyo kasi alam. Next question po. Thank you. Thank you, Janice. Okay, let's move to the other side. Si Morley Alino ang next na magkakanong. Morley! Yes, magandang hapon po muna sa inyong lahat. Ayan, ang question ko ay ito. Sa panonood ng sinihan, particular na dito sa darating na Metro Manila Film Festival, economically, sa dalawang ticket lang, karamihan, dalawang ticket o tatlong ticket lang ang nabibili dahil mahal ang sinihan. Sa palagay ninyo, kasi alam lang ito, no? Sa palagay po ninyo, bakit ang My Future ang dapat panoorin? My Future You ang dapat panoorin ng mga tao. Next question. Next question na agad, no? Yun na muna, Morley. Let's ask, Mosang ito muna, bakit ito ang dapat unahin? Sa totoo lang, nung pinag-aaralan ko yung Metro Manila Film Festival itong mga nakaraang taon, very first time na merong rom-com. Di ba? Na ganito yung genre niya. First time. So, is this fantasy romance, direct, Chris? Fantasy, yes. Fantasy romance. First time kasi. Bakit siyang dapat sana mauna na panoorin? One, general patronage. You can bring your family. Christmas is about family. Second, this is the Gen Z. Ito ang mundo nila ngayon. So rather than to feel horrified, sad, lonely, and overthink of the future or the problems of the world, I would rather watch rom-com today. Because I want to feel young. Direct? Bakit ba may Pasko? I mean, it's for the family. Tsaka pag Pasko, we want to feel good. So I guess sa part na yun, kasi serve yung purpose ng pelikula kasi the whole film is really feel good and it's for the entire family and it's rated G. I mean, I think enough na yung mga options na yun or answers na yun para panoorin siya ng masang Pilipino. It's for everybody. Chin? Bakit siya dapat panoorin? Unahin. Unahin. Pagsabihan mo ng mga bata. Bakit siya dapat unahin? Ayaw ko maging like super biased yung sasabihin ko. Kaya yung sasabihin ko po katotohanan lang. Ito pong My Future You kasi as kami na mga Gen Z, as napapabilang sa generation na mas
kinukuha din ang mga opinion namin. I think isa to sa mga pagiging role model din namin sa lahat na okay lang na maging masaya ka or hanapin mo yung future mo, yung special someone mo, pero wag mong kakalimutan kung saan ka unang natutong magmahal, kundi dahil sa pamilya. At dahil Pasko po, syempre, di ba po meron tayong mga kapamilyang nasa malayong lugar or galing sa abroad, nagtatrabaho. So this is the perfect time na to feel good this Christmas and to feel the love of Christmas. Kasi, di ba po ngayon kasi nasabi natin lahat na parang iba na yung ihip ng Pasko parang hindi na katulad ng dati. Kasi, pansin po parati tayo na pag-iisa sa buhay ngayon. Mag-isa natin hinaharap lahat ng pagsubok ng buhay natin. Hindi na tayo humihingi ng tulong sa mga magulang natin o mga kaibigan natin. So parang ang lungkot, hindi natin ma-feel yung kasiyahan ng Pasko. Yung love na nag-uumapaw na nakasanayan natin na bakit ba nawala. So sa my future yung gusto namin yun ibalik sa mga feelings nyo. Kasi yun naman po talaga ang kahulugan ng Pasko yung maging masaya ka at buo ang pamilya mo, lalo pat kasama mo ang special someone mo. Yun po. Thank you, Jin. Seth? Yung my future you, way siya para magkaroon ng bonding ng pamilya. Dahil rated G siya. Ang saya sa pakiramdam na bilang bata, matatandaan mo kung ano yung pelikulang pinanood nyo. Kasi pag tumanda na tayo, ang diwa ng Pasko, medyo nag-iiba po. Pag lalong patanda tayo ng patanda. Nung Pasko pag bata tayo, tapos pag nag-Pasko, iba ang dating Parang napakasaya, caroling, mag-short pa ng piso, mag-aaway, di ba? Tapos sa umaga, bibisita kayo sa mga tita nyo, ninang, ninong, tapos kapag nakakota na, takbo na ng sinihan, di ba? So, magiging way siya para magkaroon ng bonding, magkaroon ng litrato, magkaroon ng kwento, yung Pasko ng mga kabataan. At gano'n na rin sa mga magulang na ang Pasko nila, nabuo kami, nanood kami ng ganyan. And ito rin kasing pelikulang to, tinuturuan tayo na maging kontento sa bagay-bagay. Kasi ngayon sa panahon natin, parang ang daming hiling, ang daming distraction, ang daming nakakagulo, masyado nang malawak ang kaalaman o ang nararamdaman ng tao. So dito, tinuturuan tayo maging kontento na kung paano nga pabalikin ka sa past, papuntahin ka sa future, anong gagawin mo? And hindi talaga nawawala dito ang kwento ng pamilya. Kagaya po ng sinabi ko dito na yung character ko dito, di ba, direct na isa akong adopted. Di ba? Ang hindi ko sinasabi makaka-relate lang is yung mga adopted. Ang makaka-relate dito is pamilya. Ano ba ang pamilya? Dugo o band? Yun siya. So, para nga sa akin, magkakaroon ng memories ng pamilya. Ang mga batang yun magkakaroon ng kwento pag bumalik ang pasukan. At kapag tumanda sila, mamimiss nila yun. Yung ganong bonding. Yes. Thank you po. Thank you, Seth. Kung tuwa sila si Seth dito sa table na to. Kasi yung the way you answer daw talaga, napaka-totoo, relatable. Di totoo yung sinabi mo na talagang every Christmas na after makuha yung aginaldo, tatakbo sa sine, di ba? Lahat tayo dumaan doon. Nalimutan na sa mga di ba? Lahat tayo dumaan doon. And kung dati, kayo yung mga batang yon na tumatakbo sa sinihan after makuha yung pamasko, ngayon kayo na yung panonoorin.
magkakaroon sila ng litrato na mapupost nila kahit saan at makikita. At pag tanda nila, nandun na yung litrato na yun. Right. Yun po. Ganda. Salamat.